Good morning. Hi! Hello! Good morning! Good morning, Wednesday. Kahapon ay Tuesday. Siyempre, sunod ng Wednesday ay Thursday. So, ngayon ay Wednesday. O, diba? Maga tayo mag-vlog for today's vlog. Kumusta po kayo? Wala ako. Absent ako kahapon. Sa Whitey World, wala akong sinuport. Si Babes Lambis lang yata. May sinuport ko nung gabi. Wala ako yesterday, Tuesday. Wala lang. Ganun talaga guys. May time na hindi tayo nagpaparamdam, may time na nag-chill lang tayo kasi araw-araw tayong pagod sa pag-iisip kung anong uulamin, anong basta ang daming something, no? Something in our mind bilang nanay, lalo-lalo na nag-start na ang klase. Nag-start na ang klase ni Kulot, ayan, ni Paula. So, maaga na naman ako nagigising. Kasi, gusto ko sana sa anak ko, yung babangon siya, na siya talaga yung kikilos for her, no? Yung kailangan niya, what are the things that she will going to prepare before siya matulog, before siya pumunta sa school. Dapat ganun, di ba? Kasi, 19 years old na siya. So, I'm observing her last Monday. I observe ako lang naman na nanay. Kasi talaga gusto ko siya matuto na gumalaw na. Nandun na kami, na-fix ko na yung things, na-fix ko na yung sabi ko, ikaw na maglaba ng damit mo, na-fix ko yon. So, nag-start siya naman na naglalaba. Paunti-unti niyang nilalabahan yung damit niya. Good luck sa tubig at saka sabon. Mag-suffer muna tayo sa ganong pang senaryo, no, yung para matuto siya sa mga gawain na ganon. Na tinanggap naman niya na nag-adjust naman siya na siya maglalaba ng damit niya, uniform niya. Kasi, imagine mo guys, 19 years old na yung anak ko, pero sa akin lahat yung gawain for her. Kasi pagod na ako, hindi ko na kaya yung lahat, no, yung maglaba ako, sa akin lahat siya nag-help. Gustuhin man niya mag-help, kaya lang tulog pa pag ako'y nagtatrabaho sa labas. Tapos last Monday 7 to 3 ang pasok niya, first day of school. 5:30 pa lang, nakahiga pa siya. So kahit anong gawin kong every time na reminding, huwag kang magpuyat, huwag lahat ganito, i-adjust mo sarili mo kasi dapat ikaw na mag-prepare ng ganito pagkain mo. Kasi, ano ba to, grade 1 pa ba yung aking aalagaan, susuportan. Although mag-isa lang naman siya, no. At saka wala rin naman akong gagawin for that. Pero, wala naman akong gagawin sa ganyang oras. Kaya lang, paano siya matuto for her own? Para ba? Kailangan kong kumilos na tiisin siya na wag siya tulungan. Kaya lang ang nakikita ko talagang malilate siya. Di pag ganung bagay, hindi naman kapitbahay lang ang school. Kaya ang ginagawa ko, bangon din si nanay, bumangon din ang nanay. Kasi papasok na naman siyang walang kain kasi late na nga siya bumangon. O, 'di ba? Although may pagkain sana na i-prepare niya or for her magluto siya ng sarili niya. Kaya lang talagang kung gagawin niya pa yon, wala na, di na talaga siya makakain ng tama, no. Which is yun ang ayaw ko, yung papasok siya na walang laman ang tiyan. Kasi sasabak yung utak mo. So affected yung acidity niyan, walang laman ang tiyan, magkakaroon ng sakit. O, andun tayo sa advanced thinker, no, yung iiwasan na rin yung bagay na alam natin na isa-suffer niya for ganon ang gawain niya. So, bilang nanay, ayan na naman si ako, bumangon, pumunta sa kasi mabilisan na lang ang senaryo ko. Hindi na ako pwede magluto kasi kung magluluto pa ako, lalo siyang gagahulin. Hindi na lalo makain. Ang ginawa ko, bangon, punta sa labas, marami ng mabilhang agahan dyan. Tapos yung tanghalian niya dapat, kasi hanggang 3 PM dapat may lunch. May baon siya pang lunch. Although may baon naman siya ng pera. Mas maganda na rin yung mayroong paring extra sa bag
Kasi hindi ko alam kung may pera pa nga ba siya or ano. Kasi binigyan ko na siya ng advance yan na pera for 1 week. Hindi ko alam kung may pera pa ba siya. Basta gusto ko siya matuto na humawak ng pera niya. Mapagsakto niya yung pera niya hanggang sa Sabado. Yan. Kasi 1 week yung binigay ko. Sobra-sobra pa. So sabi ko, kung hindi ko gagawin yung mga bagay na ganon, baka pagdating ng araw, mag-suffer din ako sa gastusin pagdating sa health niya, no? Kaya sabi ko, ay, kahit labag sa kalooban ng isang nanay na tulungan or pabayaan siya, nanay tayo, no? Nag-advance thinking tayo na yung kalusugan, madadamay pag pinabayaan mo, mas lalong malala bandang huli. So, ano pa nga ba ang gagawin natin? Pikit mata na lang. Matuto naman siguro yan pag tumanda na siya, no? Pag wala ka na sa tabi niya, talaga yun lang ang medyo mahirap pong i-adjust. Although marami nagsasabi sa akin na pabayaan mo siya, hayaan mo siya magutom, hayaan mo na sa gusto niya, hayaan mo siya sa kung anong gusto niyang gawin, matuto siya magluto sa sarili, maglabas sa sarili niya. Madaming advices na ganun. Pero pag nandun ka pala sa senaryong kayo ang nasa sitwasyon, kasi nag-iisa din na anak ko yan, parang may guilt feeling din someday na, bakit binabayaan ko pa yan? Wala naman, 'di ba? Baka pagdating ng araw na kapag nagkasakit na, hindi ko rin pwedeng pabayaan, 'di ba? Tapos may guilty ka na kasi, ginawa ko na rin lang sana, no? Ganun, marami nang sana. Kaya yung sana na yan, so baka huli ng lahat, ganun na lang. Kaya bago mangyari yun, ay agapan na. Yun lang. Sana maintindihan ako ng mga nagsasabi sa akin na hayaan mo, pabayaan mo. Magkaroon siya ng sarili niyang diba, diskarte kumbaga sa buhay niya. Hindi talaga pag nanay ka, hindi mo matiis ang anak mo. Hindi mo kaya sa puso mo na nakikita mo siyang nahihirapan. Hindi talaga sampal sa atin yung magulang na nahihirapan yung anak, di ba? Kaya sorry naman sa mga nagsasabi diyan, pabayaan mo na yan, siya malaki na yan. So yun lang ang aking masishare ngayong araw ng Merkules. So kakain tayo, maaga din akong gising. As of now is 7 mag-8 na yata. 7 pa lang, 7:15. So, itong tira ng anak ko, noodles lang ang i-prepare ko. Kasi doble kasi ang gastos ko guys sa umaga. Alam mo yon, babaonin mo na siya ng pera, tapos bibili ka pa ng agahan niya sa magkano din yun. Kasi yung pang lunch niya, doble. Kaya, ay na lang. Eto, kain tayo ng agahan. May kape na rin ako. Lumamig na yung kape ko sa daldal na una ang nagdaldal. I have my bread. Masarap to, malambot. Parang ito na yata ang magiging hobby ko na naman, no? Nagsawa ako sa tinapay ng dali ba yun. Although masarap naman, kaya lang syempre gusto natin mag-explore ng ibang lasa naman. Sa ko to nabili sa Kukupan. Kung kilala nyo ang Kukupan, pan pala Kukupan. Hindi fan, Kukupan. Ayan, masarap. 62 pesos to. 62 pesos to, Italian herb. Yan, masarap siya, malambot. So I like it. Super like it. Diba? Masarap din kahit palang palaman. Wait lang, galok muna ko para sa inyo, para sa iyo. After nito, nag-iisip ako kung ano iluluto for lunch. Meron ako sa rep
isda, galunggong. Masarap lang naman sa galunggong, prito, paksiw lang. Kaya lang ayaw ko ng tuyo. Ayaw ko naman ng tuyo, gusto ko naman may sabaw. Nag-iisip ako kung after kung magkape ay punta ko palengke. Paglakad-lakad para ma-exercise. Sarap niya talaga guys, oh. Shoutout sa lahat. Shoutout sa nakakamiss kay Nanay 19. At shoutout sa mga ayaw kay Nanay 19. At shoutout sa mga basher na ni Nanay 19. No? Basta shoutout sa inyong lahat. Lahat kay viewers. So, thank you so much. Andito na. Good morning, pulot. O, diba? Bagong gising na siya. O, di ka. Sige na. Kain. O, mag-good morning ka sa aking vlog. Ganito ang ibon natin. Masarap talaga mag-alaga ng bird, guys. O, hindi ko siya masyado exposed dito kay Nanay 19 kasi usually ang vlog ni Pulot ay nasa Sakay Sexy. Doon ko siya in-introduce Ipulot. Pero dito kay Nanay 19 baka repetitive content. Kaya doon lang siya mapanood kay Sexing Madiskarte. Hapyaw lang siya dito. Hindi siya ang focus ni Madiskarte Nanay. Ano to? Ang focus ni Nanay 19 ay lifestyle niya, diskarte niya, emote niya, travel niya, gano'n. Kumbaga, it's all contents. Wala siyang isang niche. Pero mas makita nyo yung kadiskarte niya araw-araw. Yung diskarte sa pagkain, diskarte sa makatipid, diskarte sa pagiging isang ina, single mom, kuno. Single mom naman talaga. Pero hindi pwedeng magmahal. Hindi pwedeng ma-in love. I joke. Hindi na pwedeng ligawan, ganon. Sarado ang puso. Single pero sarado lang puso, guys. Ganun lang. Ilang no details. Yun lang, basta sarado lang puso. Kaya ganun lang. The best in the morning, coffee and bread. Sarap. Oh, di ba? Walang vlog. Hindi tayo makalabas. Lifestyle inside the house, inside the room. With matching kwento. So, maraming salamat sa inyong panonood. 30 minutes na ako. May pa-premiere na ako. So, maraming salamat sa makikinig sa premiere na ito. Shoutout sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang sumuporta kay Madiskarte Nanay 19 at Sexing Madiskarte Mix Vlog sa dalawang account ko na ito. Sana patuloy kayong magtiwala at mahalin si Akets. Magmahalan at magsuportahan tayo, guys. 'Di ba? Bawal na ang nega, bawal na ang maging magpuput down sa isa't isa. Kumbaga, yakapin natin para tayo lahat ay aangat, hindi bababa. Lahat tayo aangat. So, maraming salamat sa mga taong believe, nagtitiwala or lagi nandyan sa aking videos, sa aking live stream, sa short videos. So, thank you so much. You know who you are. Every time naman na nasa-shoutout ko kayo sa aking previous vlog. So, next time yung iba naman, hindi ko na shoutout si Tito Apple. O, diba? Exclusively, this is Tito Apple. Na mahilig sa apple. Na mahilig sa mansanas ni Eva. Ay, Tito Apple from District 6 yata from Manila. So, thank you so much, Tito Apple, for always visiting our live stream. My live stream, rather. Our kasi lagi siya na kay Babes. Requester natin yan siya. So,
Sa mga lagi nandyan, Pinay, hello Pinay, sa pinsan ni Pinay, sa pamangkin, sa pinsan ni Chris Carmina. Ayan, traditional healer, Timron Vlog, Mamalaya Vlog, Rickman, si Nuridet, siyempre, si Commander ni Rickman, si Chinita, ayan, si Sistere, ayan. Marami ba? May makalimutan ako ay magtampo. Si John Ray Alarde na lagi nagre-request. Sino pa ba? Basta, yung mga hindi ko mabanggit, sorry naman ay hindi dapat ako mag-shoutout, kaya lang idamay ko na kayong lahat. Idamay ko na rin yung nasa lagi sa isipan ko. This is Twilight Expired. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. It's already 15 minutes. Thanks. Love you all.